Hello mga kabosing! Maligayang pagbabalik sa Pinoy Manhwa. Sa video na ito, ipagpapatuloy natin ang isinumpang talento ng martial arts. Sa simula ng episode, ipinakita na haharapin ni Jin ang disipulo ng Mount Hua sect sa isang laban. Bago magsimula ang labanan, sinabi ni Yu Haiyan na kung talagang nais ni Jin na makipaglaban, naniniwala siyang matatalo niya ito sa loob lamang ng 5 galaw. Bilang tugon, ipinakilala ni Jin ang kanyang sarili bilang si Jin at tinanong kung talagang naniniwala ang kalaban na hindi siya tatagal kahit 5 galaw. Pagkatapos noon, sabay na silang sumugod sa isa't isa at nagsimula ang laban. Unang gumamit si Yu Haiyan ng Invincible Wind Strike technique at mabilis na lumapit kay Jin. Habang papalapit ito, napansin ni Jin na ginagamit ng kalaban ang Falling Plum Blossom Palm Strike technique. Nang ilabas ni Yu Haiyan ang naturang teknik at umatake, agad ding ginamit ni Jin ang mga espesyal na teknik na natutunan niya sa nakaraang laban. Kasabay nito, sinimulan din niyang obserbahan at kopyahin ang Plum Blossom technique ng Mount Hua sect. Habang nagpapatuloy ang kanilang palitan ng suntok, napilitang umatras si Yu Haiyan. Kitang-kita ang kanyang pagkagulat, samantalang lalong naging determinado si Jin dahil nakatagpo na naman siya ng isang bagong martial arts technique na maaari niyang pag-aralan at pagbutihin. Sa puntong iyon, malinaw na ipinapakita ng kanyang kakayahan na hindi lamang siya basta nanggagaya ng teknik, kundi inuunawa rin niya ang pinakapundasyon nito upang lalo pa itong mapahusay. Makalipas ang ilang sandali, mariing tumapak si Jin sa lupa at muling sumugod. Nang makaiwas si Yu Haiyan, agad siyang sinalubong ni Jin ng isang napakalakas na suntok na may kasamang makapangyarihang enerhiya. Kasabay ng pag-ataking iyon, tuluyan na rin niyang nakupya ang Falling Plum Blossom Palm Strike technique. Dahil dito, labis na nagulat si Yu Haiyan at hindi makapaniwalang nagaya ng kalaban ang teknik na matagal niyang pinag-aralan. Ipinaliwanag ni Jin na nais lamang niyang makita ang buong potensyal ng Plum Blossom technique, kaya patuloy niyang hinihikayat ang kalaban na ilabas ang lahat ng kanyang galaw. Dahil sa mga salitang iyon, lalong nagalit si Yu Haiyan. Hindi nag-aksaya ng oras si Jin at muling sumugod. Sa pagkakataong ito, gumamit siya ng suntok na pinagsama ang sarili niyang teknik at ang bagong nakupyang Plum Blossom Palm Strike technique. Nang tumama ang naturang pag-atake, agad na bumagsak si Yu Haiyan sa lupa. Nagulat ang lahat ng martial artists mula sa Mount Hua sect. Hindi sila makapaniwalang ang huling teknik na ginamit ni Jin ay kahawig ng sarili nilang martial art. Naisip nila kung posible bang nakupya nito ang kanilang teknik sa loob lamang ng maikling laban. Sa katunayan, hindi lamang basta kinopya ni Jin ang teknik. Pinagsama niya ito sa palm technique na dati na niyang na-master at nakalikha ng isang panibagong martial art na tinawag niyang Flower Strike. Isa itong kahangahangang resulta ng kanyang pambihirang kakayahang magsuri, umangkop, at mag-evolve ng mga teknik habang nasa gitna mismo ng labanan. Samantala, tahimik na tumingin si Jin sa lahat ng naruroon. Halos hindi makapagsalita ang mga miyembro ng Mount Hua sect dahil sa sobrang pagkabigla. Nagtataka sila kung bakit ang ikatlong galaw na ginamit ni Jin ay mistulang teknik ng kanilang sariling sekta. Hindi nila malaman kung ito ba ay natutunan na niya noon o talagang nakupya lamang niya ito sa mismong laban. Maging si Master Qian ay natigilan sa kanyang nasaksihan. Agad niyang iniutos sa mga kasama na buhatin ang kanyang disipulo at dalhin ito sa manggagamot upang agad na magamot. Pagkatapos nito, humarap siya kay Commander Jinma at ipinahiwatig na tila may isang tunay na pambihirang talento. Ang Ruin Fortress Sector. Sa kanyang pananaw, ang kakayahang ipinakita ni Jin ay hindi pangkaraniwan at maaaring maging dahilan upang magbago ang balanse ng kapangyarihan sa hinaharap. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Commander Jinma na hindi iyon ang kanilang tunay na layunin. Ayon sa kanya, ang misyon ng Ruin Fortress Sector ay panatilihin ang kaayusan at kontrol sa lahat ng sektor na nasa ilalim ng kanilang pamamahala. Kung kinakailangan, handa rin silang kumilos upang mapanatili ang kapayapaan sa buong bansa. Narinig iyon ni Master Qian at sumang-ayon siya. Gayunpaman, iginiit niyang hindi may kakaila ang pambihirang talento ni Jin. Lumapit siya rito at tinanong kung Jin Yanxing nga ba ang kanyang pangalan. Nang kumpirmahin ni Jin ang kanyang pangalan, pinuri siya ni Master Qian. Sinabi niya ngayon lamang siya nakasaksi ng isang bagong martial art na nalikha mismo sa gitna ng laban. Ipinaliwanag niyang kinopya ni Jin ang martial art ng Mount Hua sect,
Pinagsama ito sa sarili nitong teknik, at nakabuo ng isang mas pinahusay na bersyon. Para sa kanya, isa itong pambihirang talento na bihirang makita. Dagdag pa ni Master Qian, sapat na raw ang nangyari upang maturuan ng leksyon ang kanyang disipulo. Sa kanyang pananaw, bago maging sobrang kumpiyansa ang isang mandirigma, kailangan muna nitong maunawaan kung gaano kalakas at kapelegroso ang maaaring maging kakayahan ng kanyang kalaban. Ang pagkatalong iyon ay maaari pang maging daan upang lalo pang magsumikap ang kanyang disipulo sa hinaharap. Pagkaraan nito, gumawa si Master Qian ng isang hindi inaasahang alok. Tinanong niya si Jin kung naisip na ba nitong umalis sa Ruined Fortress Sector. Sinabi niyang kung sakaling mangyari iyon balang araw, malugod nila itong tatanggapin sa Mount Hua Sect. Hindi lamang bilang isang ordinaryong disipulo, kundi bilang personal na disipulo ng kanilang pinuno. Ipinakita ng alok na iyon kung gaano kataas ang pagpapahalaga niya sa talento ni Jin. Pagkarinig nito, agad na pinigilan ni Commander Jinma si Master Qian at sinabing lumalampas na ito sa hangganan. Hindi raw nararapat na hikayatin ng isa sa kanilang mga tao na lumipat ng panig. Napangiti lamang si Master Qian at inamin niyang dala lamang iyon ng kanyang paghanga at kasakiman sa isang pambihirang talento. Ipinaliwanag niyang kung mananatili si Jin sa Ruined Fortress Sector, lalo pang lalakas ang kanilang grupo. Ngunit kung mapapasama naman ito sa Mount Hua Sect, ganoon din ang mangyayari sa kanilang sekta. Gayunpaman, binigyang diin niyang nasa sariling pasya pa rin ni Jin ang magiging desisyon. Idinagdag pa niyang para sa isang napakatalinong talento, handa pa siyang ibaba ang kanyang dangal at magpakumbaba kung kinakailangan. Ang mga salitang iyon ay malinaw na nagpapakita kung gaano kalaki ang tingin niya sa potensyal ni Jin. Samantala, tahimik lamang na nakatayo si Jin at hindi nakialam sa usapan ng dalawang panig. Sa sandaling iyon, lihim na kinausap siya ni Miss Beck gamit ang voice transmission. Sinabi nitong huwag na lamang siyang magsalita at hayaan na silang mga nakatatanda ang humawak sa sitwasyon. Sinunod ni Jin ang payo at bahagya lamang siyang ngumiti. Sa kanyang isipan, napagtanto ni Jin na halos naubos na niya ang lahat ng kanyang core energy sa laban. Naalala niyang sa ikatlong galaw ay inilabas niya ang napakalaking bahagi ng kanyang enerhiya upang makalikha ng bagong teknik. Dahil dito, halos wala na siyang natitirang lakas at nahihirapan na rin siyang manatiling nakatayo. Ipinapakita rin ito na kahit napakalaki ng kanyang talento, may limitasyon pa rin ang kanyang kasalukuyang cultivation at reserba ng enerhiya. Napansin agad ni Miss Beck ang kanyang kalagayan. Dahil dito, isinama niya si Jin sa isang restaurant upang makapagpahinga. Naroon din sina Chang at ang kanilang senior sister. Habang nagpapahinga si Jin, tinanong siya ng Blue-Eyed Demon Blade kung na-activate na ba niya ang kanyang cultivation core sa loob ng kanyang katawan. Nagulat si Jin sa tanong at inaming hindi niya alam kung ano ang cultivation core. Dahil dito, ipinaliwanag ng Blue-Eyed Demon Blade na kulang pa ang kanyang kaalaman sa aspetong iyon. Sinabi nitong mababa pa ang stamina ni Jin. Kung patuloy niyang ilalabas ang lahat ng kanyang enerhiya sa iisang pag-atake, mabilis siyang mauubusan ng lakas at maaari pa siyang mawalan ng malay. Napansin din ni Miss Beck na hindi pa alam ni Jin ang konsepto ng Energy Core Center. Kaya nagsimula siyang magpaliwanag tungkol dito. Ayon sa kanya, tuwing nagsisimulang mag-cultivate ang isang martial artist at patuloy na nagbi-breakthrough sa mas matataas na antas, unti-unti ring lumalaki ang energy core sa loob ng katawan. Ipinaliwanag pa niya na sa simula ay napakaliit lamang ng energy core. Ngunit habang lumalakas ang isang cultivator at patuloy na nagbi-breakthrough, lumalaki rin ang core at mas maraming enerhiya ang naitatabi rito. Ang nakaimbak na enerhiyang iyon ang ginagamit ng mga martial artist upang magsagawa ng malalakas at espesyal na teknik. Sa kasalukuyan, wala pa si Jin ng isang ganap na nabuong energy core, kaya limitado ang dami ng enerhiyang kaya niyang gamitin sa bawat laban. Bilang halimbawa, itinuro ni Miss Beck si Chang. Ipinaliwanag niyang napakalaki at napakalakas ng energy core nito, kaya napakarami nitong enerhiya ang kayang iimbak. Dahil dito, nang salakayin siya noon ng young master ng Namgang family, nagawa niyang mabuhay at ipagtanggol ang sarili dahil hindi agad naubos ang kanyang lakas. Ang paghahambing na ito ay nagbigay kay Jin ng mas malinaw na larawan kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng matatag na energy core sa isang tunay na mandirigma. Matapos marinig ang paliwanag,
Agad na nagtanong si Jean kung paano niya mabubuo at maa-activate ang sarili niyang energy core. Ipinaliwanag ni Miss Beck na sa normal na sitwasyon, kusang nabubuo ang energy core habang patuloy na nagsasanay ang isang cultivator at pinapalakas ang kanyang buong katawan. Gayunpaman, napansin niyang kakaiba ang sitwasyon ni Jean. Dahil dito, humingi si Jean ng mas mabilis na paraan upang mabuo ang kanyang energy core. Nang tawagin siya ni Jean bilang senior sister, bahagyang namula at nahiya si Miss Beck. Sa kanyang isip, natuwa siyang kinilala siya ni Jean sa ganoong paraan, kaya lalo siyang naging determinado na tulungan ito. Isa rin itong maliit ngunit magandang sandali na nagpakita ng unti-unting pagbuo ng tiwala sa pagitan nilang dalawa. Lumipas ang ilang araw habang nagpapatuloy ang kanilang pananatili sa lugar. Sa panahong iyon, nakakuha sila ng isang mahalagang impormasyon. Lumabas na ang pangunahing sospek sa pagnanakaw ng mahalagang pill ay isang kilalang magnanakaw na tinatawag ang sarili bilang Battle Maniac. Tinipon ni Commander Jinma ang grupo at ipinaliwanag ang lahat ng impormasyong kanilang nalaman. Sinabi niyang isa itong napakatusong magnanakaw na responsable sa pagnanakaw ng pill, kaya humihingi ng tulong ang Mount Wasek upang matuntan at mahuli ito. Dagdag pa ni Commander Jinma, minsan na rin siyang naging biktima ng Battle Maniac. Ikinwento niyang ninakaw nito ang isa sa kanyang mahahalagang martial arts manuals. Dahil dito, nagulat si Chang at nagtanong kung pati ba mga martial arts manual ay ninanakaw ng taong iyon. Tumango si Commander Jinma at ipinaliwanag na walang pinipiling target ang Battle Maniac. Anumang bagay na may halaga ay kaya nitong nakawin. Dahil dito, lalo pang naging malinaw sa lahat kung gaano kahirap hulihin ang naturang magnanakaw. Pagkatapos nito, nagtanong si Miss Beck kung saan nila sisimulan ang paghahanap at kung paano nila mahuhuli ang Battle Maniac. Ipinaliwanag ni Commander Jinma ang kanilang plano. Ayon sa kanya, una nilang sisirain ang mga base at operasyon ng maliliit na unorthodox factions, isa-isang lulusubin ang mga grupong iyon upang makakuha ng impormasyon. Dahil malaki ang posibilidad na may koneksyon ang Battle Maniac sa isa sa mga ito, ang estratehiyang ito ay nagpapakita na hindi lamang lakas ang kailangan sa misyon, kundi pati maingat na pangangalap ng impormasyon. Nagkaroon ng alinlangan si Chang at nagtanong kung ano naman ang gagawin ng Mount Wasek habang sila ay abala sa pag-atake sa mga unorthodox factions. Ipinaliwanag ni Commander Jinma na habang inaagaw nila ang atensyon ng mga kalabang grupo, lihim namang lulusab ang Mount Wasek sa pinaghihinalaang base ng Battle Maniac. Doon nila iimbestigahan kung ang magnanakaw nga ba ang tunay na kumuha ng nawawalang pill. Dito nagtatapos ang episode 15. Sa susunod na kabanata, makikita kung paano bibigyan si Jean ng kanyang unang solo mission, kung saan kailangan niyang mag-isang lusubin at wasakin ang isang buong sektor. Isa na naman itong mahalagang pagsubok na maaaring magpakita ng kanyang paglago bilang isang tunay na mandirigma.